Mga Karos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, January 8, araw po na Miyerkules. Ito, another day, another renovation po dito sa mga project natin sa Lumina. At meron po tayong isang project dito sa may Anyana Bel Air Central na matatagpuan po sa may Sanha Mayor. Ngayon nga po pala ay araw na Miyerkules. So, bali day po. Advance payment para sa mga manggagawa po natin. Ayan, bali ang update vlog po natin ngayon. Siyempre, update pa rin po tayo sa mga ongoing project natin dito sa Phase 4. Meron tayo sa Phase 3. At meron din po tayo dito sa Anyana Bel Air. Lahat po yan iikutan natin simula ngayong umaga hanggang hapon. Tapos meron akong i-share na video sa inyo na kapag nagpapagawa kayo ng bahay, ito yung mga kailangan nyo pong gawin. Siyempre, kailangan nyo pong isama ito sa mga renovation. Hindi pwedeng hindi. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Dito po tayo sa bubong sa Phase 4. Good morning po, Master Dindo. Good morning! Ayan, tinuro ko na po sa kanya yung mga gagawin dito. Yan, bali share namin po sa inyo kung ano yung mga dapat pong asikasuhin kapag nagpaparenovate kayo ng bahay. Yan, lagi nyo lang tatandaan yung isa sa mga puso ng bahay, itong bubong. So, bali wala yung renovation na ginawa po natin dito sa baba. May problema po rito sa bubong, di ba? Maganda na kasi yung baba nito eh. Kaya ipapakita muna namin yung mga dapat gawin dito. Tsaka hanggang mamayang hapon, meron po kaming i-discuss dito. So, hindi na bago po to sa lahat ng viewers namin kasi lagi nyo naman na nakikita yung mga discarding ginagawa namin dito. Pero magbibigay pa rin kami ng idea sa inyo. Yan, umpisa natin. Yan, bali ang unang gagawin ni Kuya Dindo rito. Yan, lilinisin niya yung bubong. Yan, lilinisin niya po. Tapos mag-a-apply po siya ng elastosil sealant. Bali, ilang taon ng ano po to? Naka-build yung bahay bago ipa-renovate ni client. Ang history nga po pala nitong bahay na to, paupahan po dati to. Hindi lang ako sigurado kung ilang tao na at ilang tenant na yung umupa rito bago niya ipa-renovate. So itong mga text screw na to, ang ginagawa po namin dito kadalasan, ginagamitan po namin to ng barena. Inaangat namin siya. Pagkaangat, lalagay kami ng elastosil sealant sa ilalim, saka po namin ibabaon uli. Or pwede naman, rekta na rito, elastosil sealant. Yan. Tapos itong mga pagkabit ng flashing na to, inspeksyonin po natin kung meron po nakaangat kagaya nito. Yan, kapag may nakaangat, delikado na po yan butasan pa para i-fix. Ang ginagawa na lang po namin dyan, pinapatungan namin ng mabigat na bato. Pero gagawin na lang namin yung kapag pinturado na po siya, tapos na. Ayan na si Master Dindo, nag-uumpisa ng maglinis muna rito. So importante yan, linis muna. Tapos ito pong mga flashing na to, maganda naman yung dugtungan niya, yung span niya, tatlo. Kasi tatlo naman talaga pumapasok rito. So ibig sabihin, tatlong 8 feet. So isang span, pangalawa, pangatlo. So hindi naman tinipid, hindi kagaya ng mga nakikita natin sa iba. Talagang dugtong-dugtong, mga retaso nilagay. Ito po, yan, yung part na yan, ini-elastosil sealant natin yan. So lahat ng text screw, rivet, at saka pako. Tapos dito meron kaming nakita. Since ini-inspect din po to, sinasama po to sa inspection. Yan, hindi nangangahulugan na may firewall po si client, dahil ang bahay nga rito dikit-dikit, naghahati sila sa isang firewall, ay okay na. So ganito, yung mga pako po na yan, at saka to, dahil mas mataas po yung level ng bahay na to na ginagawa natin kay sir, kailangan din po nating idamay to. Kasi may pagkakataon yung mga pako na yan, medyo ganito po yan, nasa 1 inch. Pwede rin pagsimulan po ng leak problem yan. Pwedeng gumagapang yan din sa pader ng loob ng interior ni client. Kaya kailangan namin idamay yan. So hindi naman po kawalan sa materyales. So unti lang naman po idadamay lang. Kaya Dindo, ito rin naka-schedule sa atin. Yan, lahat. Hanggat maaari pa kung may extrang materialis pa rito, kasi ang unang gagawin dito, yan, lilinisin. After malinis, ang gagamitan ng blower, epoxy primer, or pwede rin mauna muna yung elastosil application sealant. Yan, mauna, tapos epoxy primer lahat. So pwedeng idamay na rin namin to. Then yung finishing top coat nya is yung roof guard, yung brand Boysen, mas maganda.
Kasi subok na, magandang quality. Tapos 2 coats, yun ang gagawin natin. Kasi ang mga pader na yan, yan ang ginagawa namin yan. Iniano po namin to, Flexiban, yung may mixture ng cement. Tapos itong mga nakausling tubo na to, ventilation po to para po doon sa CR, sa TNB. Ayan, yung sa TNB may exhaust fan doon. Tapos dito naman may range hood. Dinadamay na rin po namin sa pintura yan. So kabilaan po yan na kailangan applyan po ng elastosil sealant. Yung elastosil sealant nga po pala, kaya kadalasan yun ang ginagamit kasi may UV protection po siya. Hindi siya madaling matutunaw, so may panlaban po siya sa init. Unlike po dun sa ibang mga sealant na brand, so nagbubutas-butas siya after ng 1 taon o ilang buwan sa sobrang init. Syempre yero yan, kaya inimbento po yung elastosil sealant para pagka in-apply po natin dito sa yero, matindi po ang absorption ng init dito. At least tatagal yung buhay niya. So yan yung mga gagawin po natin dyan. So isa to sa wag nyong kakalimutan pag nagpaparenovate po kayo ng bahay. Nahuli na nga kami, kung tutusin, nahuli na tayo Kuya Dindod at inuuna to eh. Oo, kasi tapos na yung baba. Dapat bago matapos po yung finishing sa baba, kailangan natapos to kasi malay nyo umulan, mamamansahan yung gawa namin. Pero swerte po kami kasi ilang linggo nang hindi umuulan after po ng bago magbagong taon. Kaya ito, simulan na po natin. So ang nakita ko nga lang po pala sa mga yero dito sa turnover, medyo maninipis pero maayos pa naman. Nakita naman natin maayos pa yung condition niya. Pero kung sakaling may budget kayo, nagpapaganda na kayo ng interior ng bahay, sa baba, idamay nyo na to. Maaaring renovation, baklas lahat ng bubong at palit. Ayan, nung pisana ni Master Din maglinis. So yung epoxy primer na gagamitin natin dyan, yung may halong catalyst syempre. Tapos puro. Ayan na. So habang nag-aasikaso si Kuya dito, nakalimutan ko kasing kumuha ng roller, pabalik pa ako rito. Mag-i-elastosil sealant muna siya. So yun muna yung gagawin niya dyan. So sisiguraduhin namin na walang makakalusot na tubig dito, para pag turn over po namin yung gawa po namin kay client, mag-uulan-ulan, yan, papasa tayo sa 6 months warranty. So binibigyan nga po pala namin ng 6 months warranty yung bubong, yung mga ginawa po namin. Tapos dito, kung sakaling sa inspection namin, sa ocular site visit namin ng roofing, hindi po papasa to para tumagal. Hindi offer namin kay client talaga na renovation. Ayan. So kung magpapagawa kayo ng bubong, repair lang, huwag kayong umasa na bibigyan kayo ng warranty nung gumawa, kasi repair lang talaga siya. So mas maganda kung ano yung sinuggest na manggagawa, kung renovation talaga, so renovation, yun ang pinakamaganda. Yan, kasi yung repair lang, maaaring sa kanila na mapunta yung obligasyon. So tama naman yun sa mga naka-experience dito na nagpapagawa ng bubong, na ang ginagawa lang ay pag-akyat, tapal-tapal lang, repair lang ng konti. Huwag kayong umasa na 100% pulido magagawa yun. Kung ano yung sinuggest, tingnan mo na yung condition ng bubong. Kung maaaring palitan, kung kaya naman pong remedyohan, re-remedyohan. So lalo na dito kami gumawa nito at nag-setup ng extension ng bahay. So ito talaga, yan ang may warranty po talaga to. Yan, 6 months warranty po ang binibigay namin dito. Yan, sa 6 months po kasi na yon, maaaring matuklap yung mga sealant namin, kaya maaari pa namin balikan. Pero ang ginagawa namin para lalong mas tumagal at walang sakit sa ulo si client, yung ginagawa po namin na ang lahat yan para maayos na. So kapag mag-uulan-ulan, bumagyo, doon natin matitest yung gawa natin, di ba? Ayan, bali ito yung isa sa mga paliwanag ko. Kung magpaparenovate kayo ng bahay, idadamay nyo po to, di ba? Saka isang paalala pa pala, no, bago pala tayo bumaba rito sa galing sa bubong. Kapag aakyat kayo rito, wag nyo pong aapakan ito. Ito, umapak na kayo rito sa pinaka platform nya, wag lang ito. Nakikita nyo to, yan, yan. Meron na siyang tupi. So may mga tendency na siya na pwede pong pasukin ng tubig. So may tendency na siya na pwedeng mabutas, kagaya na to. Kasi once na tumulis yung dulo ng yero, di ba? At maapakan uli, maaari na po siyang
mabutas. Sa madaling salita. Yan, pwede na siya mabutas kagaya nito. Yan. Kaya wag aapakan po yan, yung part na yan, para safe at saka maging matibay ang bubong. Kagaya nitong ginawa namin dito, huwag nyong gagayahin pero aapakan ko. Ayan. Alam niyo ba kung bakit hindi siya natutup eh? Kasi quality bubong yung nilagay namin dito. Kapag ka nandito ka sa bubong na nilagay namin, para kang nakaapak sa sa semento. Manipis po kasi yung bubong na yon, kaya ito makapal. So 0.5 po to. Kung maaari nga lang, kung may mabibilang kami ng 0.6, 0.6 yung yung bibili namin, pero bihira po dito yun. So ito 0.3 lang yata ang nilagay rito, o 0.4, kaya manipis. So syempre, lagi nating tatandaan, yung bubong po ay lagi po yung aapakan ng tao, kasi taon-taon or every 2 years may aakyat dito para maglinis at mag-maintenance. At syempre, isa pa sa mga tatandaan nyo, hindi porket maganda yung pagkakagawa ng gumawa ay hindi nyo na i-maintenance. Parang tao lang yan. So sa tao, kapag di ka naligo, di ba? Pag di ka naligo ng mga ilang araw, babaho ka. Tapos syempre, dudungis ka hanggang sa magkasakit ka. Parang ganun din yan, yung bubong. Di porket magandang pagkakagawa ay hindi mo na i-maintenance. Kailangan din ng maintenance nito syempre. At isang bagay pa na isi-share namin sa inyo, kung magpapagawa rin ng extension, yung gutter gawin yung stainless or di kaya concrete gutter. Pero ang sinasuggest ko sa may-ari is stainless, di ba? Stainless na po yung 304. Yan. So yan po yung mai-share namin sa inyo. Naumpisa na po ni Master din to. Elastosil sealant. Ito yung tamang-tamang weather, alas 8 ng umaga. Hindi pa masyadong mainit. Malamig-lamig pa. So ayan na po, lalagyan niya na po lahat. Ayan, good morning nga pala sa lahat ng aming client. Ayan, good morning. Namili muna ako ng materyales. Yan, mga materyales na kailangan natin sa Phase 4 Lumina. Ayan. So libot na tayo bago tayo pumunta ng Anyana. Siguro mga after lunch, diretso tayo sa Anyana. May kailangan si Master Jojo ron. Sana meron kay Master Batang para hindi na ako bibili. So share ko sa inyo yung materials na yun, kung ano yun. Nabanggit ko yung kahapon. Tara. Dito na ulit tayo sa Phase 4 Lumina. Ayan o. Ganda ng weather. Iikutan ko muna yung ibang project natin dito. Ito yung ating roofing process na sinimulan po kahapon. Yan, gamit po yung mga tubular, bali combination po ng 2x6, 2x3, 2x2. Tapos hindi mawawala lagi yung sampayan pagka ang setup is industrial finish. Tapos meron po tayong 1x2 na tubular doon para sa lagayan ng mga downlights. Rusty, good morning. Good morning. Tsaka good morning, Lag. Good morning. Yan, sa magkabilang side by side itong roofing process natin, lagi kaming may paganyan, may pa cross brace. Yan, parang cross siya, pero yan yung pinaka nagsilbing bracing. Dagdag tibay na rin po yan. At saka dyan po kakapit yung polycarbonate roofing natin. Dyan po kakapit yung ating polycarbonate para sa sidings. Yan. So ang unang ginawa, pininturahan muna ng epoxy primer. Tapos ito na, QDE black inamin. Ras, meron pang ron, bakante. Sige. Yan, tinuro natin, hindi pa kasi nalalagyan ng primer. Kuya Boy, good morning po. Ito yung wire, number 10 na wire para sa aircon. Log, yung tech screw, dito ko lang. Mag-install sila ng bubong. Ricky, good morning. Good morning, bro. Dong, good morning, Dong. Yan na, marami nang pwedeng gawin dito. Ayan, ceiling framing na po sila. Nakanino po sa isang sitting guy? Na kay Louie? May raning ko. Kay Louie. Pati ba po na Ay, hindi, nandito kaya Donis. Nandito lang. Kinuha uli. Kinuha ni Louie. Kaya pala. Ayan. Tapos ito yung bubong na gagamitin po natin dyan. 0.5 sa harapan. So yung finish nga po pala ng Kisame, walang iba kung hindi hard deflex or Poison board.
So, hindi tayo gumamit ng ano rito, ng PVC panel. Okay na daw kay ma'am yung ganito. So, tinatanong naman namin kay client bago tayo gumawa. Kinuha namin yung elevation dito, yung pinakamataas na. Ayun na. Mukhang mag-chipping na sila. Badong. Ito naman na yung update natin dito. Bago nga po pala to lagyan ng bubong, may installation kami nilalagay ito. Gamit yung Hardeflex board. Yun na yung magsisilbing installation niya. Yan na. May roofing trusses na. Dito naman tayo sa ating bagong project. Ayan, may music. So ito nila nating mga materials for electrical para dito. Balikan. Adonis, good morning. Yeah. Plug po to para sa mga sa inabang namin mga posit. Kaya Domi, good morning po. Good morning. Nandito pa rin si Adonis kasi siya yung mag-aasikaso ng mga linya ng water line. Saka halos dito medyo matatapos niya. Kailangan kasi namin to mabuhusan. Mark, good morning Mark. Good morning pa. Yan, may pinapasinsin si Adonis dito para sa pasingawan. So itong pasingawan, dedos na tubo lang naman po to. Dito na po namin yan ilalagay. Sisinsilin lang namin yung pader. Hindi naman po ihina yan kasi back to back yung extension natin dito. Ayan. So ito na po yung para sa floor drain, water closet, sa basin lavatory. Tapos nandito na po yung catch basin natin. Meron na tayo sa drain para sa kitchen sink. So dito po pupunta po yung ano natin, yung ating downspout. So catch basin muna, then diretso po papunta po rito. Yan na. Tapos ito, nagpapasuyo ako sa kanila na kailangan na lumuwag to kasi pwede na po tayo mag-ano rito, asikaso ng mga insulation, ceiling framing, tapos electrical. Kaya gusto natin papalugin natin to. Lahat nga po pala ng inabutan natin dito ng electrical dito, huhugutin lahat yan, papalitan po ng bago. Yan, bago po siya. Gagawin natin bago. Yan, kapag matapos lang po namin to, yan, matapos lang namin tong area na to, dire-diretso na. Ang diskarte na lang po namin gagawin dito sa palitada, gawa na lang po kami ng hagdan, handam nyo sa likod. Kasi naka-block na eh. Hindi na tayo makakaikot. Ayan, ito muna, assignment natin dito. Ayan, inumpisa na ni Kuya Domingo para makapag-asintada na tayo rito. Ayan, meron na rin doon sa kabila. Ayan. Esperanza. Nag-apply na ng epoxy primer. Dito muna tayo kay La Master Batang. Baka sakali tayo rito na meron yung hinahanap natin para doon sa Anyana. Ay! Shower out! Shout out, bakit? Morning! Yan, busy. Kasan dito yung project natin sa Facebook? Ayun na pala. Yan na. Ayan. Ano ba nyo? Ready na pala. Ready na. Ito. Oo. Ito yung ikakabit natin sa phase 4. Ayan oh. May drawer oh. Ang cute no? May drawer. Ayan oh. Parang modular yung setup nito. So wala na siyang handle. Pwede naman bakit? Pwede na. Bigyan mo pa kami ng mga ilang araw pa. Dindo tsaka si Rigor pa rin. Pre, meron ka pa ba dyan flat bar? Yung ginagamit namin sa yero at saka sa gutter. Flat bar. Anong kulay? Itim. Nakayan. Flat bar. May flat bar ka pa dyan? Bago sa kayan doon. Kahit 1 metro daw. Ayun oh. Makakalibre tayo nito. Ang isang piraso din na nasa 300 data o per 100 na pare. Ang isang 6 na metro. Pero ito pwede na. Pero mas maganda yung hindi naiipunan ng tubig. Hindi naman nabubulok yan eh. Mas maganda nga yan. Kung meron na may inventong aluminum na gawa sa bubong pare. Oo. Mas lalo kayong yayaman yan no pare no? Puro tatay aluminum. Oo no? Hindi, mas okay nga yun kasi hindi umiinit yun eh, di ba? Para sa yero. Dami nilang project oh. Saan to, Master Ryan? Saan? Indang. Indang. Kaya pala sa may-ari dyan.
Viewers I love din ba? you. Viewers din? Ah, hindi. Tropa. Ah, tropa. Ayun oh. Hindi lang viewers natin nagpapagawa sa kanila. Tropa. Tapos ito rin. Kasama po nun. Sumunod yung... Yan, kasama nun. Parang galaxy ang haba. Yan. Parang ano yata to ah. Anong pwesto to? Anong pwesto? Building to? Ah, building. Floor. Third floor. Ito lang. Ah, Paikot. isang paikot lang. Nakabitan na namin yung second at saka first floor. Ito yung third floor pa. Iyon no. Ah, kumbaga nagpapabalik-balik na pala kayo ron. Oo. Ah. Yun. Yung balik na to. Ito, Black Series project natin dito sa Phase 4. Ito na yung nagsimbing handle niya. Ayun. Pre, kahit mga isang metro lang daw. Okay lang ba? Okay lang? Okay lang, okay. Ayan oh. Dali mo na yan. Naka-stack na yan doon sa bahay. So, Hindi, ano lang. Para pag Isang metro lang. kailangan, kumuha na lang. Oh, punta na lang ako rito. Para Nasa 425 yata po ito. Yan, matigas po yan. Kapag ito yung pinangbara natin doon, pinangkabit natin, lifetime na to. Dahil hindi naman po ito na bubulok. ano pa sukat? Isang metro lang. Malalabis ako nito ha. O sige, bahala ka. Isang metro lang? Oo, saan niya na to? Saan niya na? Malalabis ako na. Oo. Mga 120 na ha. Sige, sige. Yan, nakalibre kami ni ma'am. Oh. Nakalibre kami. Di bali, gagawa naman sila Master Batang din. Yan ah. Pre, salamat dito Okay, ha. okay, okay. Ito lang binunta ko. Shoutout ko nga pala ang kapitbahay ko dito. Si Hayward. Si Edward, yung asawa, si Jenny. Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayun naman pala, ano? Nandito ba? Nandito? Hindi naman punta na rin natin. Happy birthday po ate. Si ate. Ayan. Okay na, dadali natin to sa kanya na mamaya. Maraming salamat kay Master Batang tsaka kay Master Ryan. Pag binili kasi natin to for 25 din yata or kulang-kulang 500 mga ganun. So ito lang naman kailangan, di ba? Tara. Mga karos, kakatapos lang po natin na mananghalian. Ayan, shoutout nga po pala kay Ma'am Annabelle and Sir Arnold from UK. Ang galgas po sa inyo dyan and always ingat po palagi. Napapunta na po tayo ng Anyana Bel Air. Yan, dahil meron din pong kailangan doon sila Master Jojo. Yung ibang mga gamit po kasi natin na pre-novide doon, gaya ng circular saw at saka jigsaw, yan nandito sa atin. Nagamit po kasi natin dito sa project natin sa Phase 4. So nag-invest ako ng gamit doon, pero as much as possible sana nandun lang po sana, para yung mga gamit hindi po magpa balik-balik. So hindi tayo mahirapan maghanap kung sakaling hinahanap natin. Kaya after lang natin magamit dito, ibabalik din po natin doon. Yan, tapos yung binigay ni Master Batang na aluminum flat bar na magagamit po natin sa gutter, yan, dadalhin din po natin doon. Okay, sanya na muna tayo para makapagbigay na rin po ng mga bali ng ating mga kasama. Yan, Wednesday, bali day po ngayon. Tara. Ayan, dito na po tayo. Ayan. Bati muna tayo. Magandang araw kila Sir and Ma'am sa client owner natin dito. Yes, Sandy. Good afternoon. Good afternoon. Kuya Richard. Ay, nice na pala ni Kuya Richard to. Ha? Yeah. Dala na nga po pala natin yung hinges na gagamitin po rito. Bali, tubular hinges po to, para dito po sa mga poste. Yan. Kung bakit may uka to, dito po kasi namin yung ikakabit, yung pinaka rebar nito sa loob. Yan, dyan po natin yan weldingin. Meron din dito kasi may single gate. Ganito yan, no? Pinalabas namin yung bakal. Ayan, pinoformahan na po yung para sa sukalo dyan sa taas, para makapaglagay na po kami ng handrail. Tapos dito rin, hinahis na rin dito.
Bali kahapon nga po pala, maraming salamat sa inyong mga comment. Kaya shinare namin po yung kabuuan na gastos na po. Pero yung sa worth of 700, kulang-kulang 700, hindi nyo pa makikita sa development. Kasi yung ibang materyales, hindi pa naman po nakakabit. Ika nga nandun pa, naka-stock pa yung iba. Yan. So ito yung binigay ni Master Batang. Ito yung magagamit natin dun sa gutter para maikabit po dun sa yero, yung sa bubong. Yan, sidings na po sila rito. Siyempre yung pinaka-sidings na yan, kailangan may taklob yan kasi papasokin ng tubig yan. Tapos ito, ceiling framing na. Yan. Ang diskarte namin dito, siguro tatapusin na muna yung pintura dito. So pwedeng mauna na yung kisame or pwedeng tatapusin muna yung mga pintura. Depende kung saan tayo, kung kinakailangan talaga. Tapos magtataka kayo rito, may bubong. Pero nasaan yung pinaka-gutter niya? Ayan po yung gutter niya. Ayan, nandyan yung gutter. Stainless gutter din po yan na 304 na 0.5. Tapos magkakaroon na lang po ng downspout. Dito po sa baba may mga abang na po yan na catch basin. Yan, magkakaroon na lang po ng mga downspout po dyan. Hindi na mainit, di ba? Hindi na mainit dun. Yan na. Functional na po maigi dun sa dulo. Siya nga naman, no? Ang pambato ng tropa. Yan. So yung ano pala rito mga karaos, yung pinaka-cladding niya ganyan lang talaga, nasa 30 cm lang, kagaya nga doon sa kabila. Yan, 30 cm lang po. Inaayos na rin po ni Kuya Richard yung mga kantuhan. So ito yung isa sa mga assignment namin. So doon baka bukas pwede na rin pong gawin yun sa pinakadulo. Yan sa ibabaw. Yan, kapag naka-tiles, linis. Ayan, dito pa yung mga gamit. Sa pintuan niya pala, kulang tayo ng pinto pala rito, dalawa. Hamba lang yung nabili natin. Yung para dito, yan, wala pa po yung para dyan. Pero may hamba na tayo. At saka yun doon sa taas sa pinaka-walking closet. Good afternoon kay Master Jojo. Good afternoon. Saka kay Marvin. Good afternoon. Yun, no? Ceiling framing. Bali, PVC panel. Teka, ano ba yung tsura niyan dito? Hindi ako nakapunta rito sa part na to kahapon. Ayan, ganyan po siya. Ayan. So, pag nandito ka sa labas, makikita mo po yan. So, naka-outside, ano po siya, outside gutter, hindi siya naka-inside. Pero kung ito, pwede hanggang sagad dito, automatic inside gutter tayo. Ayan. Ito na yung nagawa nila Master Jojo rito. Ito yung stainless sa gutter natin. Yan, pinaka nandito po yung downspout niya. So, gagawa na lang po kami ng paraan para nakatago po siya at maganda siya tingnan. So, itong aluminum flat bar, yan, matagal ko na rin nga po palang na-share to sa mga vlog ko. Ito ho kasi, yan, gagalaw po yan. Yan, para hindi siya gumalaw, kailangan po nito. Yan. Yan na. Yan, pag ganyan po siya. So ito, para nakatago, pwede rito sa ilalim. Tapos ito naman, pwede sa tech screw. Tatanggalin na lang yung tech screw, tapos ibaba. Yan, para pagka nag-absorb siya ng tubig, hindi siya gagalaw. Yan na. Diyan, lagay ka na lang ito rito. Sa ibabaw. Yan, tapos flashing, wala pa. So kami, kapag umorder kami ng flashing, inuuna muna namin na nakasetup to. Di bali ng dalawang deliveryhan, pero di bali ng magdoble sa delivery basta sigurado. Yan na. Mahaba yan, side, tapos dito side din. Yan, may gap po talaga, hindi po pwedeng wala. Ganyan po talaga. Tapos ito, unti-unti na po namin tinatambakan. Nakikita nyo, ayan. Nakausap naman na namin yung engineering office dito na pumapayag na silang tambakan po yun. Yan, tapos yung ibabaw niya, syempre kapag natapos namin yung tambakin niya, sa ibabaw niya lalagyan po natin ng plastering.
Tapos nakaklibe papunta rito. Bali, pumunta na nga po pala yung grupo ni Sir John dito. So hindi na po natin nabutan. Bali sila Loreto po yun. Yung nagkabit po ng aircon dun sa project natin sa Phase 4. So ito nga po palang unit sa Anyana Bel Air. May dalawang air conditioning na pinakakabit siya sa client. Bali dito, ang una sa may master's bedroom. Yan, bali kaya namin pinapunta sila rito para mahanapan ng mas magandang location. So meron na nga lang akong konting ipapabago. So bali dito nga po pala, nandito yung indoor unit, kasya naman po rito. Tapos kagaya nga po dun sa kabila, pwede naman pong maglagay ng aircon dito. Lalagyan na lang po namin or babaunan na lang po namin ng PVC pipe na kahit 3/4 papunta dun sa floor drain. Kaya dito po sa area na to, dinagdagan namin nila Master Jojo yung plano rito. Tataka kayo, may floor drain dun, no? Samantalang nasa ano naman po to, terrace. Kakaroon po kasi ng sukal yan. Siyempre pag umulan, wala naman pong bubong dito. Kaya naglagay po kami ng floor drain para hindi naman po may ipunan ng tubig at hindi naman pupunta po doon banda. So tataniman na lang po namin ng PVC pipe kasi lahat ng split type or lahat ng aircon nagre-release yan ng tubig kapag ginagamit. So itatap na lang po namin doon sa floor drain na ginawa namin. Yan, para maganda po tingnan at hindi nakausli yung mga yung nire-release ng tubig ng aircon doon sa PVC pipe. So yung PVC pipe natago natin kay Sandy. Yan, ito paunti-unti sinisinsil kapag nakakaluwag. Dito na tubig lang natin. Ayan. Kasya ba isa na o magigit na tayo? Magigit na pa tayo. Mas maganda, mas matibay na. Kasi pag ganyan kahaba, medyo baka lumaro eh. Ito ang tanggal na ito. Ito tanggal na to. Alis lahat naman tanggal. Ito lang may iwan. Ito lang may iwan. Ayan. Kasi ito hindi na babaguhin. Babaguhin lang yung pintura. Tapos yung isang aircon dito sa living space. Yan, bali dito po ipinalalagay ni ma'am. Tsaka dito na rin po yung location ng indoor. Ang hinihingi lang natin setup ng plano sa kanila kung saan yung outdoor. Kung sa akin, okay na sana dito. Ito nga po pala mga karos, gawa to sa sa hardy planks. Ayan gawa sa hardy planks. Maganda rin po yung mga design ng cladding na ganito kasi kung gusto mong baguhin, pag gusto mong baguhin yung kulay ng pintura, nasa sayo kung gawin mong paiba-iba, nagsawa ka sa ganitong kulay, so pwede. Pero sa Anyana po, bawal po baguhin yung kulay niya. Kung pipinturahan natin to, dapat nalalapit lang sa ganitong kulay. Yan, old rose yung kulay niya or nakalinya sa beige color. Tapos yun nga, sabi nila Sir John, dito daw yung outdoor. Pero para sa akin dito na lang. Kasi hindi naman po rito hindi naman po malalagyan ng bubong to. Kaya siguro baka dito na lang para talikuran lang. Tapos dito wala pa kaming nakabang na linya nung release ng tubig ng aircon. May floor drain naman kami rito, tataniman na lang po namin to. Magpapagapang na lang kami. Total naman hindi pa naman po to nalalagyan ng tiles. Yung nakikita natin na forma dyan, yan bubuhusan po natin yan para magkaroon po siya ng sukalo. May angat po ng kahit na 10 cm. Buhusan na nila. Sa mga susunod na araw magkakaroon na po ng handrail yan. Kailangan po para pagka gumalaw po kami dito, kahit naman pa paano hindi na po nakakailag po dun sa taas kasi wala pa pong handrail. Buhangin meron pa naman. Mga bakal natin nandito, tubular, meron pa tayo rito.
Ito yung tubular hinges. Sakto. Kay Richard, bale. Kay Sandy. Ilagay natin dito. Ito yung sa papa niya, ano, Bin. Diyan. Ayan. Bali, nakabalik na tayo rito sa phase 4. I-update tayo sa ginawa rito kaninang umaga. Ngayon maghapon. Yan, bali, ito na yung resulta. Papatungan na lang po namin ng mabigat po yung mga flashing na nakaangat. So para hindi na bumili ng flashing, yun lang naman po sikreto dun. So sa sobrang nipis po ng mga flashing dito, tapos hindi pa masyadong naka-overlap dito sa mga yero, so saktuhan lang. Minsan kasi kapag malakas ang hangin ng maangat yan, so papatungan na natin. Yan yung boys and roof guard, yan pinturado na. Yan, ayos na. So isa lang naman po ito sa mga dapat yung ipagawa kapag nagpapa-renovate po kayo, para mabigyan natin ng protection. Siguro sa susunod na taon ipapa-inspect lang to ni client sa amin kung anong status or ano yung condition ng bubong, kung kinakailangan na uling i-maintenance. Basta taon-taon ma-maintenance siya, tatagal na po yung buhay niyan. Ayan mga Karaos, maraming salamat po muli sa pagsama nyo at walang sawa nyo suporta ngayong araw po ng Miyerkules. So kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. So ito, paalam po muna. Let's go, tara.